Sa Biyernes, ika-15 ng Agosto, the Assumption of the Blessed Virgin Mary. Bilang bahagi po ng pagdiriwang na ito, magkakaroon po tayo ng Living Rosary sa ganap na 4 p.m., susundan ng isang kainting na Holy Hour sa 5:30 p.m., at magtatapos sa isang banal na misa sa ganap na 6:30 p.m. sa ating parokya. Sa Sabado, ika-16 ng Agosto, ay ating tuwing pagdiriwang din ang kapistahan ni San Roque. Bilang bahagi ng paggunita, magkakaroon tayo ng misa sa ganap na 6:30 a.m. at susundan ito ng Anointing of the Sick sa ganap na 7 a.m. sa ating parokya. Ang Christian Family Movement o CFM ng Family and Life Ministry ng ating parokya ay iniimbitahan ang lahat ng mag-asawa, kasal man sa simbahan o hindi, na dumalo sa tipanan ng mag-asawa seminar sa darating na August 31, 2025, Linggo, mula 8 a.m. hanggang 5:30 p.m. Sa pagtatapos ng seminar, magkakaroon ng renewal of commitment of love para sa mga magkapareha. Layunin ng seminar na mas pagtibayin ang relasyon ng mag-asawa sa pamamagitan ng isang makabuluhang karanasan. Para po sa mga interesado, maaari kayong lumapit at magpalista sa CFM members. Maraming salamat po.
Magandang hapon po muli sa ating lahat. Ang mag-sponsor po ay Group 6. Panalangin para sa kaluluwa ni na Cromwell, Eduardo, Clarita, Francisco, Saturnino, Felipa, Alito, Tolentino, Promencio, Reynaldo, Alfonso, Joseph Alan, Antonita, Milagros, Ernesto, Edita, Eduardo, at sa lahat ng kaluluwa sa purgatorio. Stay na ka. Wala yung ano nila yung pasta. Ay, yung bago nilang promo. Bago rin yung pasta. Malapit na. Sasayaw niya. Oo. Salamat ka na. Magandang hapon mga kapatid. Magsiluhod po tayo at ating pong dasalin ang panalangin ng kaloob bilang ating pag-aalay sa misang ito. Panginoon, tanggapin mo po ang aming handog, bunga ng aming pinagpaguran at ang pag-unlad ng mga kaloob na iyong bigay. Basbasan mo kami at ang aming mga handog, gawin mo kami kasangkapan sa pagpapalaganap ng iyong kaharian. Amen. Magsitayo po tayo.
Ngayon po ay ika-19 na linggo sa karaniwang panahon at ang mangunguna sa ating pagdiriwang ay si Reverend Father Rani Laruan. Sabayan po natin ang koro sa pag-awit. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sa Spirit. Magandang hapon po sa inyong lahat. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoon ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nakasloob ka namin tinatawagan. Sa ngalan mo, Ama naming banal. Sa kalooban namin ay panahanin mong lubos. Ang iyong Espiritong sa amin kumukukot. Upang sa lupain pinangako kami makapasok. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Magsiyo muna po ang lahat. Isinalaysay sa aklat ng karunungan ang gabi bago pinalaya ng Diyos ang Israel sa Egypto, nang naghintay ang sambayan ng Israel at naghanda sa pagpapalaya sa kanila ng Panginoon mula sa kalipin. Sa ganitong disposisyon din natin dapat hintayin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus. Pakinggan po natin ang unang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ng karunungan. Ang mangyayari sa gabing yaon ay ipinagpauna mong sabihin sa aming mga ninuno, upang magalak sila sa kaganapan ng iyong mga pangako sa kanila. Alam ng iyong bayan na ililigtas mo ang mga matuwid at parurusahan ang kanilang mga kaaway. Ang paraang ginamit mo sa pagpaparusa sa aming mga kaaway ay siya mo ring ginamit na pantawag sa amin, upang kami bahaginan mo ng iyong kaluwalhatian. Ang mga tapat na anak ng mabuting bayang ito'y lihim na naghahandog. Nagkaisa silang sumunod sa mga utos ng Diyos at magsama sa hirap at ginhawa. Noon pa'y inaawit na nila ang matatandang awit na ito ng papuri. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Lahat ng matuwid dapat na magsaya dahil sa ginawa ng Diyos sa kanila. Kayong masunuri, magpuri sa Kanya. Mapalad ang bansang ang puo ng Diyos, mapalad ang bayang Kanyang ibinukod. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Ang may takot sa Diyos at nagtitiwala sa Kanyang pag-ibig ay kinakalinga. Hindi babayaang sila ay mamatay, kahit magtaggutom, sila'y binubuhay. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Ang ating pag-asa'y nasa Panginoon. Siya ang sanggalang natin at katulong. Ipagkaloob mo na aming makamit, o poon ang iyong wagas na pag-ibig, yamang ang pag-asay sa'yo nasasalig. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Inilalahad sa sulat sa mga Hebreo ang tungkol kay Abraham at iba pang mga ninunong kinalinga ng Diyos dahil sa kanilang pananampalataya sa Panginoon. Ang ikalawang pagbasa. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, tayo'y may pananalig kung nagtitiwala tayong mangyayari ang mga inaasahan natin at naniniwala sa mga bagay na di natin nakikita. At kinalugdan ng Diyos ang mga taong noong una dahil sa kanilang pananalig sa Kanya. Dahil sa pananalig sa Diyos, tumalima si Abraham nang siya ay papuntahin ng Diyos sa lupaing ipinangako sa Kanya. At humayo siya, bagamat hindi niya alam kung saan paroroon, dahil din sa kanyang pananalig, siya ay nanirahan bilang dayuhan sa lupang ipinangako sa kanya ng Diyos. Tumira siya sa mga tolda, kasama ni Isaac at Jacob, na kapwa tumanggap ng gayon ding pangako mula sa Diyos. Habang hinihintay niyang may tatag ang lungsod, na ang nagplano at nagtayo ay ang Diyos. Dahil din sa pananalig sa Diyos, si Sarah, bagamat matanda na, ay niloob ng Diyos na magkaanak, sapagkat nananalig siya na tapat at nangako.
Kaya sa taong may luturing na halos patay na, ay nagmula ang isang lahi na naging kasindami ng bituin sa langit at mga buhangin sa dalampasigan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, maging handa kayo at sindihan ang inyong mga ilawan. Tumulat kayo sa mga taong naghihintay sa pag-uwi ng kanilang Panginoon mula sa kasalan, para pagdating niya ay mabuksan agad ang pinto. Mapalad ang mga alipin na abutang nagbabantay pagdating ng kanilang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, maghahanda siya, padudulugin sila sa hapag, at maglilingkod sa kanila. Mapalad sila kung maratnan nila silang handa. Dumating man siya ng hating gabi, o madaling araw siya dumating. Tandaan ninyo ito. Kung alam lamang ng puno ng sambayanan, kung anong oras darating ang magnanakaw, hindi niya pababayaang pasukin ang kanyang bahay. Kayo dapat tumanda, sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo inaasahan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang hapon po sa inyong lahat. God is good all the time. Nalala ko noon nung ako ay nagbigay ng recollection sa mga senior citizen. No? Buwan ng mga senior citizen. No? Sino dito yung mga senior citizen? Taas kamay. No? Yung iba na hiniyapay, no? Pero kapag kapag may discount, mabilis ang palabas ng ID. Sabi ko sa kanila, tanong ko sa kanila, nung ako ay nagbibigay ng recollection, sino dito sa inyo ang gustong pumunta ng langit? Tinanong ko sila, sino gusto pumunta? Lahat sila ay tumaas ng kanilang kamay. O dito sa inyo, sino gusto pumunta ng langit? Taas kamay. Bakit yung iba ayaw? Saan nyo gusto pumunta? Sa imperno? Lahat sila nakataas ng kamay. No, Father, gusto namin pumunta ng langit. Sino ba naman ang gusto pumunta sa imperno? Wala. Sunod ko na tanong sa kanila, sino yung gustong mauna? Sino gustong mauna? Lahat ng kanilang mga kamay, abay tinago sa likod. No? Sino dito yung tumaas kanina? Nakilala ko, natandaan ko. Sino gustong mauna? Sabi nila, Father, wag po muna. Father, gusto namin pumunta ng langit, pero wag po muna, pwede. Anong rason? Anong rason bakit ayaw pa nila? Sabi nila, Father, hindi pa po kami handa. Siguro kung kung tatanungin ko kayo ano ang rason, yun tiyak ako na yun rin ang rason ninyo, hindi pa kayo handa. Amen? Kung ating isa-summarize ang ating ebanghelyo, ang ating mga pagbasa sa linggong ito, pwede natin siyang isa-summarize sa isang salita, paghahanda. At ano ibig sabihin ng paghahanda? Mga kapatid, ang paghahanda sa pagdating ng parusiya, sa pagdating ng ating Panginoon, ay hindi po nakabase, ay hindi po nakadepende sa pera natin sa bangko. Ang paghahanda natin sa parusiya, sa pagdating ng ating Panginoon, ay hindi po nakabase sa mga magagara nating mga sasakyan. Ang paghahanda po natin sa pagdating ng Panginoon
ay hindi po nakadepende sa mga material na bagay. Amen? Hindi po nakadepende sa material na bagay. Saan ko ito nakadepende? Sa ating spiritual na paghahanda. Hindi po physical na paghahanda. Kahit mayaman ka man, bilyonaryo ka man, ngunit ikaw ay malayo sa Diyos, tiyak na hindi ka makakarating sa buhay na walang hanggan. Amen? Kaya sabi ni Jesus sa ating Ebanghelyo, maghanda kayo. Mga kapatid, sa panahon ni Jesus, sa panahon ng mga Hudyo, ang mga Panginoon, ang mga mayayaman, mayroon silang mga alipin. Kung ikukumpara natin sa panahon natin ngayon, sila yung mga kasambahay, kasambahay, mga katuwang sa loob ng bahay. Kaya nga, isa sa mga gawain ng kasambahay ng alipin sa panahon ng mga Hudyo ay takabukas ng pintuan. Bakit kaya? Bakit kailangan pagbuksan ng pintuan ng kanilang mga Panginoon, ng kanilang mga amo? Dahil nga, sa panahon ng mga Hudyo, ang lock, ang trangka, ang doorknob, wala silang doorknob that time, no? Sa panahon natin ngayon, ang lock ng ating mga pintuan, naka-doorknob na, di ba? Kahit nasa labas ka, susian mo, makapasok ka, no? Ngayon, high-tech na. Di ba? Mayroon na tayong smart lock. No? Yung mukha mo na lang, iharap mo doon, bubukas ang pintuan. No? Yung kamay mo na lang, idikit mo doon sa scanner, abay lalabas, bubukas ang pintuan. Ngunit, sa panahon ng mga Hudyo, hindi pwede. Bakit man? Dahil ang kanilang trangka, ang kanilang panglak, sa kanilang pintuan ay isang malaking tabla. May malaking isang kahoy na nakaharang sa pintuan. Nalala ko noon sa bahay ng lula ko sa Mindanao, yun din yung aming trangka, no? Nakaharang sa harapan ng pintuan, no? Kung nasa likod ka, nasa labas ka, at walang tao, hindi ka makapasok. Dahil ang lock nasa loob. Kaya, yun isa sa mga gawain, responsibilidad ng alipin ng kasambahay ay tagabukas ng pintuan ng Panginoon, ng kanilang amo, ng kanilang boss. Dahil nung narinig natin sa ating Ebanghelyo, hindi alam ng alipin kung anong oras darating ang kanyang Panginoon upang siya ay buksan. Hating gabi, umaga man, walang nakakaalam sa panahon ng pagdating ng kanyang Panginoon. Kaya, ang alipin, ang katulong, ang kasambahay, nandun palagi nakaatang. Nandun siya palagi nagbabantay. Doon palagi naghahanda sa pagdating ng kanyang Panginoon upang siya'y buksan sa kanyang pintuan. At sabi ni Jesus sa ating Ebanghelyo, ganon din ang pagdating ng ating Panginoong Jesus, Panginoon. Hindi natin alam kung anong oras, kung anong panahon, kung anong araw darating. Kaya sabi ni Jesus sa ating Ebanghelyo, maghanda kayo upang buksan ang pintuan ng inyong mga puso. Maghanda kayo upang kayo mismo ang magbukas ng inyong kanya-kanyang mga pintuan, ng inyong mga puso at kalooban upang papasukin ang ating Panginoon sa kaibuturan ng ating mga puso. Ngunit sa panahon ngayon, ngunit mayroon sa to say, mahirap papasukin ang Panginoon sa mga puso natin. Bakit kaya? Dahil sirado ang ating puso. May mga nakaharang sa pintuan ng ating mga puso. May mga basura na nakatambak sa pintuan ng ating mga puso. Kaya nahirapan ang Diyos na pumasok sa atin. Malayo pa lang, alam niya na, hindi ako papasok dyan. Hindi ako makapasok. Bakit kaya? May mga basura na nakaharang, nakatambak sa pintuan. Ano yung mga basura na yon? Ano yung mga basura na yon? Galing sa salitang heart. Anong first letter ng heart? Hatred. Ano ibig sabihin ng hatred? Puot. Sabi ng iba, ang hatred, ang puot, ito yung pinaka-highest degree of feelings, no? Para bagang salad, fruit salad.
Hindi ka pwedeng kumain ng fruit salad kung puro mangga lang. Hindi ka pwedeng kumain ng fruit salad kung puro saging lang. Ibig sabihin, kapag fruit salad, iba't ibang uri, klase ng mga prutas. Yun yung hatred. Hindi lang hatred, nandun lahat ng feelings natin, mga nararamdaman natin. No? Mga masasamang nararamdaman natin. No? Puot sa ating kapwa. Isa sa mga basura na siyang sagabal, pumaharang sa ating mga pintuan upang papasukin ang Panginoon sa atin. Sunod na letra. Hello? Tulog na yata. Kayo hindi kayo nakakape, no? Sunod na letra. Envy. Ano ibig sabihin ng envy? Inggit. At anong kadalasang kinainggitan ng tao? Ano? Sino ba dito sa inyo na iinggit sa kanyang kapitbahay na palaging nasa loob ng simbahan? Sino ba dito sa inyo na iinggit sa kanyang kaibigan na naglilingkod sa loob ng simbahan? Wala. Dahil ang kinainggitan ng tao ay pera. Kinainggitan ng tao ay material na bagay. Diba? Kaya nga sabi nila, kapag ikaw ay naging matagumpay na, ipaalam mo naman sa kapitbahay mo. Kasi baka ma-stroke, hindi niya alam. No? Inggit. At ang kinakainggitan ng tao, material na bagay. Dahil nga, ito ay naging Diyos na natin. Ginagawa na nating Panginoon itong mga bagay na to. No? Yung iba nga namumutang, no? Para lang may pambili ng bagong ref, bagong TV na nakita niya daw sa kanyang kapitbahay, may bagong sa puso na puno ng galit. Amen? Kasi kung puno ka ng galit, no, hindi yan pag-ibig. No? Walang pag-ibig sa iyong buhay, sa iyong puso. Kaya, anger, isa sa mga basura na nakatambak sa ating mga puso. Sunod na letra, resentment, sama ng loob. No? Sama ng loob. No? Mahirap kapag may sama tayo ng loob. No? Kung minsan, no, kahapon, nag-uusap tayo, maganda yung ating relasyon na abay ngayon, nag-iba na. No? Dahil mayroon para tayong hindi magandang sinabi sa kanya, sama ng loob. Na kung minsan unaware tayo, no? Na tayo pala ay nakasakit ng damdamin ng ibang tao. Resentment. No? Sunod na letra, timidity. No? Yung wala tayong tiwala sa sarili. No? Yung para sa atin, wala tayong silbi. No? Na madali tayong mawala ng pag-asa. At yan yung awa-ayaw ng Panginoon. Na mawala tayo ng pag-asa dahil yun ay nasa panig ng demonyo. Ibig sabihin, mayroon tayong tiwala sa Panginoon. No? Ini-encourage tayo na magtiwala sa Kanya. Yan yung mga basura na nakatambak sa pintuan natin. Kaya mahirap tayong pasukin ng ating Panginoong Jesus, ng ating Panginoong Diyos. Kaya mga kapatid, kapag may basura tayo sa bahay, anong ginagawa natin? Di nga. Tingnan niyo yung bahay niyo, 50% dyan, basura. Di ba? Mahilig tayo magtago na hindi naman natin dapat sana gamitin pa, di ba? Mayroon dyan, 50% dyan sa bahay ninyo na pwede na sanang itapon. Yun yung mga lula, di ba? Sino mga lula dito, no? Di ba? Kaya nga, sumisikip ang bahay. Pwede na sanang itapon. Itago pa. Baka pwede pa tong gamitin. Basura, kaya nga basura, dahil hindi na pwedeng gamitin. Itapon, i-dispose, dahil yan ay basura. Itapon. At paano natin yan gamitin? Paano natin yan itapon? Ang basura na yan sa puso natin. Diyan sa gitna ng salitang heart, mayroon isang word dyan sa gitna. At ano yung word na yan? Sige nga, kung sino yung sagot mamaya, may libreng note sa cellphone. Diyan sa word na heart, mayroong isang word diyan sa gitna. Ear, tainga. At sa first letter, anong first letter? H. Humility. Pagpakumbaba. Mabura yung mga basura na yan kapag marunong tayong
pakumbaba ng ating mga sarili. Yan, mga dala lang yan ng ating pride di ba? Hatred, anger, hindi tayo marunong magpakumbaba, sama ng loob. Mayroon tayong tainga at marunong tayong magpakumbaba. Pusong handang magpakumbaba. May tainga tayo sa pakikinig sa Diyos. Diba? Tingnan nyo yung dalawang tainga nyo. Pag uwi nyo mamaya, paputulin nyo at idungtong. Makabuo kayo ng shape na heart. Ibig sabihin, sa pakikinig, nandun ang puso. Sa last na letra ay T. Trust. Magtiwala kayo sa Diyos. Amen? Upang mga basura na yan, maitapon natin, may dispose natin, upang maging malinis tayo, upang maging bago tayo, at karapat-dapat tayong buksan ang pintuan ng ating mga puso upang papasukin ang presensya ng Diyos. Dahil sa malinis na puso, nandun nananahan ang Diyos. Dahil ang Diyos ay pag-ibig. Amen. Magsitayo po tayong lahat at ating pahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, inisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Clemente, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na muli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat, doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Bukawin mo ang aming mga puso, Ama, nang kami maging laging masigasig para sa higit na ikakarangal mo at sa kapayapaan ng sanlilikha. Buong puso kaming humihiling, Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa simbahan, gawaran mo si Papa Leon, ang mga obispo, pare, diakono, at kaming mga laiko ng pusong laging handang makinig sa mga pamayanang aming pinaglilingkuran at mga taong aming nakakadaupang palad. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa lahat ng lingkod bayan, gawaran mo sila ng pusong laging pinipili sa lahat ng pagkakataon ang kapakanang pangkalahatan. Maghari nawa ang katotohanan sa kanilang mga puso at isip. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga dumaranas ng matinding hirap, gawaran mo sila ng pusong bukas at nakakababatid sa iyong espiritu. Pukawin mo ang puso ng mga taong nakakasalamuha nila upang madulutan ng tulong at kalinga silang mga naghihikahos. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga mahal naming namayapa, yakapin mo sila pabalik sa walang hanggang pagtatalamitan ng iyong puso. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, ang seryo ng pananampalataya. Mga kapatid namin na hiblay, na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw.
Kawan mo sila patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo pailapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos. Kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikakarangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya. Ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagupili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Sa iyong kaluban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigay kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Kapwa tungo kay Kristo, nang amin siyang sama-samang ibigin at paglingkuran. Tulungan mo kaming matutuhan ang kahulugan ng pagpapakasakit ni Kristo sa krus, nang malugod ginawa naming pasanin ang aming mga krus sa araw-araw na walang pag-aalinlangan. Banggitin ang mga kahilingan. Ama naming makapangyarihan, kami nakikiusap na iyong paunlakan. Sa hiling namin, kami laging idalangin sa iyong harapan ni Apostol San Andres na nangaral at nangasiwa sa iyong sambayanan. Sa pamamagitan ni Heso Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Apostol San Andres. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, ang pagsisinabang namin sa piging na banal ay magdulot nawa sa amin ng kaligtasan at magtanghal sa amin sa lungning na iyong katapatan sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa mga katalastas. Sa Biyernes, 15 ng Agosto, ay atin pong bubunitain ang Solemnity of the Assumption of the Blessed Virgin Mary. Bilang bahagi po ng pagdiriwang na ito, magkakaroon po tayo ng Living Rosary sa ganap ng 4 p.m. Susundan ng isang taimtim na Holy Hour sa 5:30 p.m. at magtatapos sa isang banal na misa sa ganap na 6:30 p.m. sa ating parokya. Sa Sabado, 16 ng Agosto, ay ating ipagdiriwang din ang kapistahan ni San Roque. Bilang bahagi ng paggunita, magkakaroon tayo ng misa sa ganap na 6:30 a.m. at susundan ito ng Anointing of the Sick sa ganap na 7 a.m. sa ating parokya. Ang Christian Family Movement o CFM ng Family and Life Ministry ng ating parokya ay iniimbitahan ang lahat ng mag-asawa, kasal man sa simbahan o hindi,
na dumalo sa Tipanan ng Mag-asawa Seminar sa darating na August 31, 2025